So, we're talking about our series, we're talking about I pray. Sabi niyo, I pray. So, ang lesson natin is all about prayer. Yung series natin is all about prayer. Tinuturuan tayo paano mag-pray, bakit tayo dapat mag-pray, bakit may mga prayers na hindi nasasagot, paano natin ma-sure na yung prayers natin sinasagot. Sa yung mga pag-aaralan. So, dumating tayo dun sa new dimension of our relationship with God. Before, nung wala pa tayong relationship sa Lord, or nung wala pa tayo dun sa ganong level ng relationship natin sa Lord, hindi tayo nag-pray. Ano? Isa lang yun. Ang dalawa lang yan. Either hindi ka nagpe-pray, or nagpe-pray ka pag meron ka lang kailangan. Ano? Diba? Pag meron ka lang biglang naisip na may kailangan ka, ito ka lang, magpe-pray. Or pag wala kang kailangan, hindi ka nagpe-pray. Ano lang ginagawa natin. Pero tumating tayo sa next level ng relationship natin sa Lord, na pag tumating ka sa ganong dimension ng relationship mo sa Lord, lumalalim din yung prayer mo. May iba din yung prayer mo. So, ganun dapat yung, kaya natin pinag-aaralan yung prayer, para lumalim yung prayer natin, lumalim yung relationship natin sa Lord. Relationship is built on trust. Sabihin niyo, trust. Tama mali? No? Kailangan may trust. Ang trust, pag na-break yung trust, nadadamage yung relationship. No? So, kasama sa relationship yung trust. So, ibig sabihin, ang point ko, kaya ka meron kang relationship sa Lord, at kaya ka nagpe-pray sa Lord kasi you're trusting in God. No? Ito yung pinag-aralan natin last week, in God we trust. Kaya ka nagpe-pray kasi you're trusting in the Lord. And I tell you, never na mabibreak yung i-break ni Lord yung trust mo sa Kanya. Never yun. May mga times, magagalit ka sa Lord, maiinis ka sa Lord, mag-disappoint ka sa Lord, yung mga ganong experience mo. Pero, later on, marirealize mo, ikaw yung mali. Ano? At yung experience ko na yun, nag-disappoint ako sa Lord, nagalit ako sa Lord. Pero, eventually, nakita ko, ako pala yung mali yung iniisip. No? Ako pala yung mali yung intindi ko sa nangyayari. Kasi si Lord, napatunayan ko na din over the years, napatunayan ko na rin. Never i-break ni Lord yung trust ko sa Kanya. Basta nag-trust ako sa Kanya, nagtiwala ako sa Kanya, hindi ako mapapahiya. Sabi sa Lord, hindi ka mapapahiya. No? Pag nag-trust ka sa Lord, hindi ka mapapahiya. Ngayon, another side of prayer, pinag-aralan natin. Sabi dun sa tinuro ni Jesus na sa the Lord's Prayer. No? Let your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come. Dapat dagat tayo nagpe-pray. Kasi ang prayer, when we pray, we are instrument of God's will. Sabi mo sa akin, instrument. Instrument. No? Ikaw yung gagamitin ni God para mangyari yung will niya sa earth. Para mangyari yung kalooban niya sa earth. Para mangyari yung kalooban ni God sa earth, when you pray. Kailangan nagpe-pray ka. No? Now, you have to understand, our prayer is powerful. Yung prayer mo may power. Yung prayer mo may nangyayari. We are agents of change. Sabi mo sa sarili mo, I am an agent of change. I am an agent of change. Sabihin, mangyayari yung change sa earth. Mangyayari yung change sa Pilipinas. Change sa Malolos when we pray. No? Bakit? Parang ang bagal mangyari ng mga changes. Baka hindi ka nagpapray. So, hindi mo lang gagamitin yung prayer for your own needs. No? Hindi yun yung pinag-aaralan natin. Pwede mong gamitin yung prayer for your own needs. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng t-shirt, kailangan mo ng bakon, kailangan mo ng bagong cellphone. No? Kung meron mo mga gusto, kailangan mo gusto mo sagutin ka ng nililigawan mo. No? Needs mo yan, pwede mo yan ipag-pray. Pero hindi ka lang mag-stop dun sa personal needs mo. No? Ipag-pray mo, ipag-pray for your family, pray for your school, pray for Malolos. Kasi, mangyari lang yung change when you pray. So, bakit hanggang ngayon? Tuwing umuulan, babaha. Tuwing umuulan, sira ang kalsada. No? Lagi
ganun. Paulit-ulit na lang. Bakit hindi nangyayari yung change? Kasi mangyayari lang yung change when we pray according to God's will. When you pray na, Lord, mangyari yung will mo sa Malolos. Mangyari yung will mo sa Bulacan, sa Pilipinas. Now, binababa natin yung will ni God sa heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Binababa natin yung will ni God sa heaven, papunta sa earth. Paano mangyari yun? Through prayer. So, ganun ka-importante yung pag-pray na. Sabi ko sa inyo, si God, hindi siya scammer. Ano yung scammer? Ano? Yung kukuha mo yung tiwala mo, pero scam pala. Nga? Papaasahin ka. Kukuha niya yung tiwala mo, pero i-scam ka pala. Nalokohin ka pala, babayaran ka pala. Kasi God, hindi siya scammer. Ano, pag nagtiwala ka sa Lord, ano, alam mo, gagawin niya. Kaya yung prayer, pag nagpe-pray ka, actually, nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng rest. Kasi alam mo, si God, pag nilapit mo kay God, may gagawin si God. And He is in control. Hindi lang siya may gagawin, kaya niya talagang gawin. No? So lahat ng mga na-experience natin, even ngayon, ako, yung trabaho ko, because of prayer. Yung family ko, because of prayer. Itong church na simulan, kasi pinag-pray namin ito. Kayo, kaya kayo nandito, we prayed for you. Maniwala kayo sa inyo. Ano? Kaya kayo nandito ngayon, kasi we prayed for you. Even before pa kayo magkakilala, Mark, Vera, Charles, even before na magkakilala pa tayo, even before that, nagpe-pray na kami for you. And nangyari yun. Kasi nga, prayer is powerful. No? Ganun kayo po lang yan. Wala kaming isa sa mga principles na tinatayuan natin, wala tayong gagawin na hindi natin pinag-pray. Bago namin gawin, kailangan ipag-pray mo. No? Laging ganun yun. So, if you want your family na makakilala sa Lord, pray for them. If your parents, kung meron mga kapatid, if you want them to know the Lord, if you want them to experience what you're experiencing, if you want them na makilala si Lord, kung paano nyo nakilala si Lord, you pray for them. No? Tapos hindi na sila, pray for your friends, yung mga schoolmates ninyo, kasama nyo sa work, pray for them. No? Tapos, our government, pray for Malolos. Kasi mangyari lang yung change when we pray. Sasabihin mo sa atin, pray ka na, bebe. No? So, I pray. So, gusto natin ma-develop, tumalim yung prayer natin. So, punta tayo sa John chapter 16, verse 23. So, sabi niya, in that day, sabi ni Jesus, ito yung, John chapter 16, ito yung time na si Jesus, malapit na siya magpako sa krus. No? So, ito na yung malapit na siya, kinakausap na niya ng malaliman yung mga disciples niya, kasi mamawala siya. No? So, sabi niya, in that day, you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Sabi niyo, in Jesus' name. In Jesus' name. So sabi ni Jesus, my Father will give you whatever you ask in my name. No? Pag nag-pray ka daw sa Father, pag humingi ka sa Father, whatever you ask, ibibigay ni God if you ask in Jesus' name. No? If you will notice, tuloy natin, sabi niya, until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. So, ask, and you will receive, humingi ka, makaka-receive ka, tapos sasaya na. Your joy will be complete. Kasi nabigay yung hinihingi mo eh. No? Pero ang tinuturo ni Jesus, you ask in my name. No? In Jesus' name. So, yun yung title na pag-aaralan natin this morning. In Jesus' name. Sabi niyo, in Jesus' name. In Jesus' name. So, mapapansin ninyo, especially sa inyo, if you're observant kayo, napapansin ninyo, pag nagpe-pray kami, ang dulo ng prayer namin, in the name of the Lord, Jesus Christ, in the name of Jesus, ganun yung dulo ng prayer natin. No? Tapos hindi kami nagsasign of
Ma-observe kayo. No? Kasi nga, ang pinapractice natin, yung sinabi ni Jesus na, when you ask in my name, in Jesus' name. No? So, yun yung pag-aaralan natin. No? Ano yung ibig sabihin ng in Jesus' name? Ano yung, bakit tayo dapat nagpa-pray in the name of Jesus? No? So, we will be talking about answered prayers. Sabi niya, answered prayers. Answered prayers. Sabi nung binasa natin kanina, di ba? My Father will give you whatever you ask in my name. Ibig sabihin, yung prayers ninyo, sasagutin ng Lord. Paano sasagutin ng Lord? If you ask in Jesus' name. No? So, tingnan nyo itong image na to. Itong envelope na to, medyo bagong envelope na yan. Pero before, sa ancient times, yung letter nila, scroll. Scroll. Tapos, lalagyan nila ng seal. Parang ito. Lalagyan nila ng seal. Wax yan. Wax. Tapos, yung wax, pag isisil yung scroll, gagamitan ng wax. Tapos yung wax na yun, may image. Doon sa, parang ganyan, may image. No? Either gagamitin doon yung signet ring. Alam niyo yung signet ring? Yung ring na pinagsasign. Kaya yung signet ring. Yung merong yung image nandun sa ring. Tapos hindi mo dun sa wax. Maiiwan yung image na yun dun sa wax. So lahat ng makaka-receive nung scroll na yun, no? Alam nila, official communication yun. No? Galing yun sa hari. Kung hari yung gumawa nung hari or kung duke or kung sino man, no? Basta yung king, ilalagay niya yung seal niya doon sa wax, doon sa scroll, para kung sino man makaka-receive ng scroll na yun, yung letter na yun, or yung decree na yun na pinadala ng hari, alam nung makaka-receive na official decree yun. No? Galing yun sa hari. So, hindi niya pwedeng sabihin na, ay, wag mo nang basahin yan, wag mo pansinin yan, tapon mo lang yan. Hindi niya pwedeng gawin yun. Ano? Kasi, pag meron siya na-receive na letter na galing sa king, dapat niyang basahin yun. Dapat, at ano may sinasabi dun sa letter na yan, dapat niya sundin. No? Ganun mag-operate dati, before. Ganun din sa atin ngayon. Ano? Sa atin naman ngayon, wala namang signet ring. Ang ginagawa, signature na. Tama? Pag may signature, kailangan nyo i-recognize. For example, SPA. Kami na ba sa SPA? Special Power of Attorney. Sabihin ng Special Power of Attorney, for example, meron akong business, tapos, mag-a-abroad ako. Mag-a-abroad ako 1 year. Hindi naman pwedeng mag-stop yung business ko ng 1 year. Ano? Ang gagawin ko, magka-assign ako ng isang tao. Bibigyan ko siya ng special powers of attorney. Pipirmahan ko yun, tapos papalatarin namin yan. Tapos yung tao na binigyan ko ng SPA, Special Power of Attorney, pwede siya makipag-transact in my behalf. Nasusundan niya? So kahit nasa ibang lugar ako ng 1 year, tutuloy yung business ko kasi meron akong binigyan ng SPA na makikipag-transact on my behalf. So ganun siya sa ngayon, sa panahon ngayon. No? So hindi na kailangan ng signet ring, hindi na kailangan ng wax, pero kailangan ng signature. Ano? Kailangan ng notaryo. Yun yung kailangan. Tapos doon sa signature, syempre, nandun yung pangalan. So basta dala-dala ng tao na yun, kahit sino man yan, basta meron siya ng SPA, dala na yung SPA na yun. Kahit sino yung pag-transact niya, pumunta siya sa bangko, pumunta siya sa supplier, pumunta siya sa isang businessman, any transaction na gagawin namin, mangyayari yun, kahit wala ako, nasa ibang lugar. Ano? At pag pinreset kayo, sasabihin ko, pwede kong nakuhin yung binigyan ng SPA. Pwede ko nakawin yung pera niya. Pupunta ko sa bangko, bibigyan ko 10 million. Pwede kong gawin yun, kasi meron akong SPA. Hindi pwede sabihin ng bangko na, ay, dito pwede. Kasi kailangan yung tao na yung may-ari yung pumarang dito, hindi pwede. Kailangan nire-recognize ng bangko yung SPA
Kasi yun nga yung purpose ng SBA, hindi mo na pag-transact, ayaw pala yung person mismo. Nasundan niya? No? Yun actually yung ibig sabihin ng in Jesus' name. Pag sinabi mo yung in Jesus' name, you are transacting in behalf of Jesus. Ano? Hindi si Jesus yung kumakausap sa Father, ikaw yung nakikipag-usap sa God the Father, pero you are doing the transaction in behalf of Jesus. Na parang si Jesus yung nakikipag-usap kay Father. Ano? Pag humiling si Jesus kay Father, gagawin ni Father. Ang humihiling, ikaw, pero you're doing the transaction in behalf of Jesus. Yun ang ibig sabihin ng in Jesus name. Nasusundan niya? No? So, pag nagpe-pray tayo in behalf of Jesus, in Jesus' name, sasagutin ni Father, God the Father, yung prayers natin. No? Yan. So, yun ang ibig sabihin ng answered prayers. Sige tayo lang. Yan. So, para masagot yung prayer natin, we have to come to God the Father in Jesus' name. No? So, hindi ka lumalapit kay God. Nasundan niyo ba? Hindi ka lumalapit kay God bilang ikaw. Bilang ikaw. Lumalapit ka sa God bilang si Jesus. Yun ibig sabihin ng praying in Jesus' name. No? So, ginagamit din natin yung in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ginagamit din natin. Pero mas madalas talaga ang prayer natin in Jesus. Kasi yung sinabi ni Jesus. No? So, tignan natin. Luke chapter 7. So, unang point natin in Jesus' name. Sabihin niyo, in Jesus' name. If you want your prayers to be answered, you pray in Jesus' name. Luke chapter 7. Sabi niya, meron isang kwento. Then there a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. Sino may sakit? Sino? Yung servant. Ano? A centurion servant. Ano? Whom his master valued highly was sick and about to die. Yung servant ng centurion may sakit tapos mamamatay na. Tapos yung servant ng centurion valued highly. Importante yung servant na yun dun sa master niya. No? Siguro mahal nung centurion, yung servant niya na yun. Very important, basta very important yung servant na yun. No? So, dali yung kwento kung bakit ko nasabi niya importante. Nasabi ni Luke, no? Nung sumulat, in-emphasize niya na importante yung servant. Gano'n siya ka-importante. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Yung centurion, mayroong servant na may sakit, tapos, sabi nila sa mga elders of the Jews, pwede bang papuntahin niyo si Jesus? Si Jesus, papuntahin niyo dun sa servant ko, ipagpe-pray niya, tapos pagagalingin niya yung aking servant. Ganon ka-importante yung servant ng centurion na gusto niya si Jesus mismo pumunta doon sa servant, pagalingin yung servant. Ancient times to, you have to understand, ancient times to, pag meron kang slave, yung slave mo property na yun. And then, most of the times, yung mga master, medyo cruel, selfish, minsan wala kang pakialam doon sa slave mo. Sundan ba? Wala kang pakialam doon sa slave mo kasi pwede ka namang bumili uli ng another slave para palitan yung namatay na slave. Na? Ganun lang kadali sa wala kung may pera pa. Ano to centurion? May pera to. Ano? May pera tong centurion. Ibig sabihin ng centurion, hindi ka lang ordinary soldier. You are, meron kang legion under your command. Ganun siya ka-big time. Parang sa mga general to. Yung muna yung mataas na position. No? So may pera to. Pag namatay yung slave niya, pwede siyang pumalit lang yung slave. Pero, dahil sabi ni Luke,
itong servant na to, valued highly, importante doon sa sunod. Hindi siya pwedeng mamatay basta-basta. So, gano'n siya ka-importante na kailangan pa niyang tawagin si Jesus para papuntahin, pagalingin yung servant. Nasusundan niya? No? So, kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi mo lang ba siya basta binasa, titignan mo yung mga words, aralin mo yung grammar, yung mga statements na sinasabi, kasi hindi siya sasabihin ng wala lang. Pag sinabi siya, importante siya doon sa kwento. Nasundan niya? Para ma-appreciate niyo yung nangyayari, yung kwento, yung sinasabi ng Bible. So, kwento, so dalawang character na nakita natin. Yung centurion, tapos yung servant, tapos syempre pangalan si Jesus. Now, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. Nakiusap sila kay Jesus. This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. Ayun. Tingnan niyo to ha. Paano na nautusan ng centurion yung mga elders of the Jews? Kasi meron silang utang na loob sa centurion. Kasi sabi nila, yung centurion, he loves our nation and has built our synagogue. So may pera talaga itong centurion na ito. Siya yung nagpatuloy ng synagogue. Yung synagogue, ito yung lugar na doon sila nagpingit every Sabat, yung mga Hudyo. Kasi sa kanila, ang important day nila, Sabado. Ano, 7th day. Yung Sabat nila, yung Sabado. So, meron silang lugar na doon sila nagpingit. Yun yung synagogue. In our, yun yung chapel. Yun yung church nila. Church building nila. So, kaya na itong mga Jews, kaya sila nautusan ng centurion kasi may utang na loob sila sa centurion. Yung centurion yung nagpagawa ng church nila, na synagogue. Sundan niya? Huh? So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Una niyang pinadala yung mga elder of the Jews. Tapos, nung si Jesus papunta na, Jesus went with them. Papunta na si Jesus, naglalakad na. He was not far from the house. Malapit na doon sa bahay. Ang ginawa ng centurion, nagpapunta ng mga kaibigan. No? So meron siyang dalawang delegation. Una yung mga elders of the Jews, pangalawa yung mga kaibigan niya. Ano sabi ng mga kaibigan? Lord, don't trouble yourself. Intindihan niyo ba English to ha? Don't trouble yourself. I do not deserve to have you come under my roof. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Hindi mo kailangan pumunta sa bahay. Hindi mo sabihin nun. No? Bakit? Display. Yeah, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Tignan niyo sa interview, no? Sabi na kay Jesus, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko, tapos ako, hindi ako deserving na humarap sa'yo. But, say the word, and my servant will be healed. No? Sabihin mo lang, gagaling na yung servant. No? Pamilyar siguro kayo dyan. Isang salita mo lang, gagaling na. Diyan galing yan. No? Sabi ng centurion, just say the word. Hindi mo kailangan pumunta. Hindi mo kailangan pumunta sa bahay ko. Hindi mo kailangan lapitan yung servant ko. Just say the word. Sabi mo, say the word. Say the word. Gagaling yung servant. Salita na. Hindi mo kailangan pumunta. Hindi mo kailangan hipuin. Hindi mo kailangan harapin. Magsalita ka lang. Gagaling na. Ano explanation nung nasusunod niya? No? Sasabihin lang. Ano explanation nung centurion? Tignan niyo sa mga verse. For I myself am a man under authority. Sabihin ng authority. Authority siya, centurion siya. Meron siyang legion ng sundalo. With soldiers under me. I tell this one, go. He goes. Sabihin ko na sa isang sundalo, I tell this one, go. He goes. And that one, come. And he comes. I said to my servant, do this. And he does it. Gusto na niya? Parang natin ano. Sabi ko kay Carl, punta kay Marcos, tawagin ko. Anong gagawin niya? Punta, di ba? Anong gagawin ni Marcos? Pupunta. Kahit hindi ako pumunta kay Marcos, inutusan ko si Carl. Sinabihin niya si Marcos, pupunta si Marcos. Hindi na ibig sabihin na. Bakit? Yung nagutos,
may authority. Pag ginagutos, walang authority. Susunod ka. Diba? Walang authority. Pag umutusan, sino ba? Paalala. Diba? Pero pag may authority, kailangan mo susunod. Hindi sinasabi ng centurion. Kaya sabi ng centurion doon sa kay Jesus, just say the word. Sabihin mo lang, gagaling ka na. Gagaling na yung servant mo. Hindi mo kailangan pumunta. Sabihin mo lang. Ano? Ano yung reaction ni Jesus? Ito yung reaction ni Jesus. When Jesus heard this, he was amazed at him and turned into the crowd following him and said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Yung centurion, mga Roman soldiers na. Roman sila. Hindi sila Israelite. Sabi ni Jesus, I have not found such great faith kahit sa mga Israelites. No? Nagulat siya, ang tindi nitong centurion, ang tindi ng faith nitong centurion na to. Naintindihan niya yung authority. No? Naintindihan niya yung ibig sabihin ng authority. Kasi siya, sabihin lang dun sa utos lang niya, ang sinasabi ng centurion ganito. Siya, pag nagutos siya, sumusunod. Kasi may authority siya. Ang sinasabi niya kay Jesus, yung faith na sinasabi, nagkaintindihan sila ni Jesus eh. No? Ang ibig sabihin ng centurion, naniniwala siya sa authority ni Jesus. At yung authority na mayroon si Jesus, kahit hindi niya lapitan yung may sakit, kahit hindi niya hawakan yung may sakit, kahit hindi siya, kahit miles away si Jesus dun sa taong may sakit, dahil may authority si Jesus, sabihin lang niya dun sa gumaling ka, kahit miles away, gumaling ka, gagaling yun. Tindihan niya? Iyon yung faith na mayroon ng centurion. Hindi mo kailangan pumunta sa ilalim ng bahay ko, hindi mo kailangan pumasok sa bahay ko, hindi mo kailangan hawakan yung servant ko, hindi mo kailangan harapin yung servant ko. Sabihin mo lang, gagaling yung servant. Susundan niyo? No? Ganun na meron, ganun yung authority na meron si Jesus. Pag naniwala ka nun sa ganung classic authority na meron si Jesus, ang sinasabi ni Jesus, you have great faith. Sabihin niyo, great faith. Ano? So, imagine mo, pwede ka palang magkaroon ng great faith. Maniwala ka lang na merong authority, na ganong katinding authority si Jesus. Sabihin lang ni Jesus, kahit hindi siya lumapit, gagaling. Hindi mo nangyayari. No? Bakit ko siya sinasabi? Yung authority na meron si Jesus. Sabihin niyo authority. Sabihin niyo na malakas, authority. Yung authority na meron si Jesus, yun yung ibinigay sa atin. Ano? Yun yung ibig sabihin ng in Jesus' name. Ginagamit mo yung authority na meron si Jesus. Sundan niyo ba? So, pag meron kayong kapamilya na may sakit, ano? Pwede namin nasa bahay ngayon. May kapamilya kayo na may sakit, nasa bahay ngayon, wala dito sa church. Hindi mo kailangan dalhin dito sa church. Pwede natin ipag-pray ngayon. No? Tayo mismo nandito sa church, nasa Santa Isabel tayo, nagpapalito mo, pwede nasa kanalate, kalingin, nasa kanalate, nasa loob, no? Pero nasa ibang lugar, nasa kalumpit, nasa ibang lugar man. Pwede natin ipag-pray dito sa church. Tapos, pag-pray natin, Lord, pagalingin niyo po siya in Jesus' name. Pag pinag-pray natin, pwede siyang gumaling. Kahit hindi natin pinuntahan, kahit wala siya sa church. Kasi ang ginagamit natin authority, hindi yung authority natin, yung authority ni Jesus. Sundan niyo ba? Ano? Ganun yung ibig sabihin na sinasabi ni Jesus na in Jesus' name. You ask in my name. You pray in my name. No? Kaya tayo yung prayer natin, nasa dulo, in Jesus' name. Kasi kinakarry natin yung authority ni Jesus, representative tayo ni Jesus. Pwede tayo lumapit sa God the Father, mag-pray kay God the Father, in the name of Jesus, in Jesus' name, na dinadala natin yung authority na meron si Jesus. At si God the Father, susunod siya, kasi nakikita niya, hindi yung authority natin, yung authority ni Jesus. Nasundan niya? No? Pero, ilan ka lang, hindi ito magic words. Hindi ito magic words, no? Pag sinabi mo abracadabra, bubukas, may mangyayari. Hindi siya magic words. No?
kailangan meron kang meron kang relationship with Jesus. Number one, kailangan meron kang relationship with Jesus. Hindi ka pwedeng ipag-pray nang walang relationship with Jesus. So, ba? No? So, ikaw lang nakakaalam no, kung totoo meron kang relationship with Jesus. Sabihin, close kayo dapat ni Jesus. Sundan niya, close kayo ni Jesus. Pwede kayo nag-uusap kayo ni Jesus. Ano? Kinikilala mo si Jesus. Intimate kayo ni Jesus. No? Pero, nakikinig pa rin si God ng prayers ng mga unbeliever. Nakikinig pa rin siya. Kaya lang, ibang klaseng prayers siya pinapain niya. For example, marami na ako nakita ng mga stories. No? Sinabi nila kay God, unbeliever to, sinabi nila kay God, kung totoo ka, patunay mo sa akin na totoo ka. Doon nila nakilala si God. Kasi pinakinggan ni God yung prayer nila na yun. Kumila si God, nakilala nila si God. No? Mga ganong prayers pinapakinggan ni God sa mga unbeliever. Tapos yung mga, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko, gusto ko pang kilalanin bilang Lord, Savior ko. Yung mga ganong prayer, pinapakinggan ni God. No? Pero tayo mga believer, tayo na may relationship with Jesus, ibang level na yung prayer natin. No? Hindi na yung puro forgiveness na lang, hindi yung puro patuloy ko sa kasalanan ko. Pwede kang gamitin ni God para mangyari yung gusto ni God yung will ni God sa heaven, mangyari sa earth. Para mangyari, gagamitin mo yung authority na meron sa Jesus. Lord, paguhin niyo po yung Pilipinas, paguhin yung Malos. Lord, papanalunin niyo po sa election yung godly na leader na magdadala ng change sa Pilipinas. Pwede mong gamitin yung ganong klaseng prayers. Na, kasi meron mo authority, binigyan ka ng authority na meron si Jesus, na gagamitin mo yung authority na yon para mangyari yung will ni God sa heaven, mangyari sa earth. Sundan niya? No? So, hindi lang siya basta magic words. No? Pwede mo. Tapos, at the same time, minsan, pwede ka namang, hindi siya formula. Sundan niya ba? Ang formula, pagsamahin mo yung ganito, ganyan, pagsamahin mo yung salt, yung sodium, tsaka chlorine, pag pinagsama mo yun, magkaroon ng salt. Yun ang formula, di ba? Pero, hindi siya formula. Na basta ginamit mo yung Jesus name, may mangyayari. Pwede kang mag-pray ng walang in Jesus name sa dulo, pero in your mind, ginamit mo pa rin yung authority ni Jesus. Nasusunod niyo ba? Sunod niya? Ano? Hindi mo kailangan sabihin yung in Jesus name. Papakinggan pa rin ni God. Kasi nga, lumalapit ka doon sa authority na meron ni Jesus. Pero, ganoon din, kahit gamitin mo yung in Jesus name, kung wala ka namang relationship kay Jesus, hindi mo papakinggan. Kasi nga, hindi siya formula. Hindi siya magic words. Sunod niya? Na? So, mamaya, titignan pa natin yung sa second point natin. Ano pa yung reason para mangyari yung prayer, para masagutin ni God yung prayers natin? No? So, yan. Mabalik pala ako. Wala akong nagtataka. Umulit. Pabalik pa lang ako. So, ano nangyari? So, sabi ni Jesus, great faith. Sabi niya, great faith. So, ano nangyari? Then the men who had been sent returned to the house and found the servant ready. No? Bumalik. Kaya hindi pumunta si Jesus sa bahay, kaya hindi niya hinawakan yung may sakit, kaya hindi niya pinag-pray yung may sakit, bumalik. So, pangalawang point, answered prayers in the Father's will. Sabi niya, in the Father's will. God's will. Sabihin, ano yung gusto ni God? Tingnan natin, 1 John chapter 5, verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything, sabihin niyo, anything, according to His will, He hears us. No? If we ask according to His will, He hears us. Anything. Sabihin niyo ulit, anything. Anything na ano? Anything pa na kahit ano? Anong condition? Doon sa anything? According to His will. According to God's will. According to the Father's will. No? Pag yung pinagpe-pray mo, umaayon dun sa will ni God, He hears us. Sundan niya? No? Papakinggan tayo God. So, kailangan alam mo yung will ni God.
So, lagi tayo pa ulit-ulit, ano? Lagi mo sinasabi, di ba sa prayer, tinawag sa atin ni Jesus na prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Yun yung Lord's Prayer. Yun yung tinawag sa atin ni Jesus na prayer. Pray according to God's will. Pray for God's will. Ano yung will ni God? Ano yung, ibig sabihin nun, ano yung gusto ni God? Ano yung kalooban ni God? Ganun yung pag-pray mo. Pag ang pinag-pray mo, gusto mo lang. Di ba? Parang ganun yan. Pag ang pinag-pray mo yung gusto mo lang, pwede yung hindi sagutin ni God. Pero pag pinag-pray mo, gusto ng Lord, sasagutin ni God. Masusundan niya? No? Gusto mo lang magkakotse, hindi naman gusto ni God, hindi ka magkakakotse. No, hindi nasagutin ni Lord yung prayer mo. Gusto mo sagutin ka ng nililigawan mo, pero hindi naman yun yung gusto ni God, hindi sasagutin ni God yung prayer. Sabi niya? Kailangan God's will. Sabihin niyo, God's will. Ano? God the Father's will. Kung ano yung will ni God the Father? He hears us. Ano? Sabi dito, pag pinag-pray mo according to God's will, papakinggan. Tingnan niyo sumunod na verse. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. No? Hindi ka lang papakinggan. Alam mo, whatever you ask, makukuha mo. Anong condition? God's will. So, ang point dyan, kung ano yung gusto ni God, gustuhin mo. Yun yung ibig sabihin. No? So, paano mo malalaman yung will ni God? Aralin mo yung Bible. Sabi sa tabi mo, aralin mo ang Bible. Ano kaya namin kayo i-encourage magbasa ng Bible? Kaya tayo mayroon ng Bible reading every month. Ano? Yung every month, August 1, August 2, August 3, August 4, no? Every day, meron tayong binabasa ng Bible. Pare-pareho tayo. Dapat, maganda yun, pare-pareho tayo, sabay-sabay tayo. Para nasa isang ano tayo. Yung pare-pareho tayo ng binabasa. Sundan niyo ba? Okay lang, meron kayong ibang basahin, pero I encourage you, sundan niyo yung binabasa natin kasi isa diba, sabi mo kanina, we are one church, one family. So, diba, bilang isang pamilya, pare-pareho tayo ng binabasa. No, sinusundan natin yun. So, basahin natin yung Bible para malaman natin yung kalooban ni God, ano yung gusto ni God, ano yung ayaw ni God. No? Gusto ba ni God na gumagawa ka ng kasalanan? No. So, malalaman mo yun. Gusto ba ni God na mataya tayo sa loto? Gusto ba ni God na loloko tayo? Gusto ba ni God nagsisinungaling tayo? Gusto ba ni God na lalakot tayo ng ibang tao? So, malalaman mo yun. Ano? Tapos, makikita natin, pag binasa niyo yung Bible, malalaman niyo, gusto ba ni God, pag may taong may sakit, gagaling? Gusto ba ni God yun? Will ba ni God yun? No? Gusto ba ni God, mapunta yung mga tao sa impyerno? Gusto ba ni God, yung family natin, makakilala kay Jesus, mapunta sa langit? No? Gusto ba ni God, pumupunta tayo sa church? Gusto ba ni God, nagbabasa tayo ng Bible? So, kailangan natin maintindihan ano yung will ni God. Sundan niya? At pag alam natin yung will ni God, makaka-pray ka according to God's will. At alam mo, pag yung pinag-pray mo according to God's will, diringin ni God, sasagutin ni God. Sundan niya? Kaya, hindi lang formula yung in Jesus' name. Sundan niya? Pag yung pinag-pray mo in Jesus' name, tapos pangalawa, according to God's will, papakinggan niya. No? So, pag pinag-aralan natin, kagaya ng mga nabanggit natin, pinag-aralan din natin before. Yung God's will, si God, meron siya sariling paraan, meron siyang timing din. So, minsan, yung pinag-pray mo ngayon, minsan, kala mo hindi sinasagot ni God, pero minsan timing lang din. Pero gagawin mo, tuloy mo lang yung prayer mo. Kasi baka dumating yung tamang time. Pwedeng hindi pa ngayong year, pwedeng next year. Ano gagawin mo? Pag-pray mo pa rin mo pag-pray. God's will, pero hindi pa God's time. Pero pag nasagot mo yung pag natuha mo yung tamang time, darating yun sa tamang time. Sundan niyo ba? No? So,
God's will pa ni God, magkaroon ka ng trabaho. Will pa ni God ay ma-promote ka, ma-increasean ka. Will pa ni God, magkaroon ka ng business. Alamin mo yan, babasahin mo yung Bible. Kung nalaman mo yung sagot sa Bible, makita mo yung kalooban ni God, ipag-pray mo lang ipag-pray kasi darating yung time, sasagutin ni God yung pinag-pray mo. Can you say amen? No? Sinabi natin amen, nag-agree ka doon sa sinasabi. No? So, tignan niyo sabi ni Jesus, Luke chapter 22 verse 42. Pamilya na kayo siguro dito, no? Nagpe-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane. Malapit na siya mapako sa krus. Sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. No? Sabi niya, pinag-pray ni Jesus. Kasi alam ni Jesus yung hirap na daranasin niya. No? Alam ni Jesus, ipapako siya sa krus, bubugbugin siya, susugatan siya, hahambalusin siya, lalatiguin siya. Alam niya lahat yun. Nakita nila tapos pabibilag siya sa araw, magbubuhat siya ng mabigat na krus, maglalakad siya na nakatapak dun sa batuhan. No? Imagine yun yung hirap niya na yun. Ito sa Garden of Gethsemane, nagpe-pray siya, yung prayer niya, nagpapawis siya na parang dugo. Ganun katindi yung pinagdadaanan ni Jesus at that time. Nasabi niya sa Father, if you are willing, take this cup from me. Kung pwede lang po, huwag na akong mamatay sa cross. Huwag ko lang danasin yung ganong hirap. Kung pwede lang. Pero nasabi ni Jesus sa dulo, not my will, but your will be done. Yours be done. Not my will, but your will be done. Ano? Sinasabi ni Jesus, hindi yung gusto ko yung mangyari, hindi yung gusto mo lang. Hindi yung gusto ko, kung gusto mo paano. Ano? Tayo, tinuturuan tayo ni God, dumating tayo sa point na hindi na lagi yung puro yung gusto natin. Kundi ko ano na yung gusto ni God. Hindi yung masunod. No, gano'n talaga yung life. No? It's not about us. It's about God. It's not about what we want, but what God wants. Hindi yung gusto natin, hindi yung gusto ng God. Pwede naman tayo, kumbaga, pwede naman tayo pag Sunday, mamahinga na lang tayo sa bahay, tulog na lang tayo, saan tayo matulog. Diba? Pagod ka naman ng Monday to Friday. Diba? Pwede ba pag weekend, Sabado, Linggo, matulog na lang tayo, mahinga na lang tayo. O kaya mamamasya na lang tayo. Diba? Magbakasyon na lang tayo pag Sunday. Mamasya na lang tayo pag Sunday. Pwede naman ganun yung gawin natin, di ba? Pag gusto mo, yung masusunod, gagawin mo eh. Diba? Eh kasi hindi na yung gusto ng ni God yun, ay hindi na yung gusto natin yung masusunod, gusto na ni God yung masusunod. Kaya nandito tayo pag Sunday kasi ito gusto ni God. Susunod, di ba? No? Pwede naman na before, pwede naman namin hindi na namin kayo i-meet. Diba? Wala tayong pakialam na church. Kung sino man yung boyfriend ni Vera, wala tayong pakialam doon. Wala natin kilalanin. Yung mga klase ni Migs. Sino ba yun? Wala tayong pakialam doon sa mga tao yan. Diba? Pero kasi ang sinusunod natin, gusto ni God. I-meet natin sila, pakasapin natin sila, kilalanin natin sila, share natin sa kanila yung word of God. And nandito na kayo ngayon. Kasi nga, hindi na yung gusto namin yung gusto namin. Kung ano na yung gusto ni God, yun yung gusto namin. Sabihin, sinasabi, ang tinutulog, ipakita sa atin example ni Jesus. Kung ano yung gusto ni God, yun yung gustohin mo. Ano? Kung ano yung pinapagawa ni God, yun yung gawin mo. Sa kanya? No? Mahirap ba yan? Mahirap. Imagine yun yung hirap ni Jesus. No? Kung tatanungin mo talaga kung mahirap, mahirap bang gawin yung gusto ni God? Mahirap. Kasi mamamatay ka sa cross, papakako ka sa cross, ikaw yung creator, ikaw yung king of the universe, pero bubugbugin ka ng mga taong generate mo. Ipapako ka sa cross ng mga taong generate mo. Mahirap sumunod sa gusto ni God. No? Magsasakripisyo ka talaga. Dadanasin mo yung mga hindi mo gusto. Diba? Ang sarap-sarap na nakahiga lang tayo pag Sunday, di ba? Sarap-sarap nung napamahinga ka lang, diba? Nag-YouTube ka lang, nag-Facebook ka lang. Sarap kaya nun. Ganun lang ginagawa ko. Bakit pa ako mag-prepare pa ako ng lesson? Gagawa pa ako ng PowerPoint.
magpa-practice pa ng kakantahin. No? Tapos pag gagasta pa ako, bibili pa kami ng pangpagkain. Parang, kailangan pa ba namin gawin yun? Maghihirap pa ba kami? Magsasakripisyo pa ba kami? Pwede naman tayo namamahinga na lang tayo lahat. No? Tapos nakikinig pa kayo kay Pastor. Pwede ba hindi naman nakikinig kay Pastor? Ang hirap kayo makinig kay Pastor. Itisip nila na sinasabi ni Pastor. No? Mahirap. Pero, kahit mahirap, alam mo, ginagawa mo yung gusto nila. Sabi mo na isa mo, God's will. Ano? Hindi lang tayo dito para mag-enjoy. Pero gusto ni God nag-enjoy tayo. Kaya lang, ma-enjoy mo lang yung isang bagay pag gusto mo. Tama mali? No? Ma-enjoy mo yung isang bagay pag gusto mo. Kaya ang point doon, gustuhin mo ano yung gusto nila. Para ma-enjoy mo. No? I don't have time para ibigay yung mga verses. Pero, alam niyo ba na si Jesus, habang pinapako sa cross, nag-enjoy siya. Ano? Masakit, mahirap. Pero nag-enjoy siya kasi ginagawa niya yung gusto niya. And nakita na ni Jesus ahead kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Ano? Nakita na ni Jesus one day, si Leon, si Charles, no? Si Carl, si Mark, ako po dito nakikinig ng word of God. Nagpe-pray, umaawit kay God, nakita na ni Jesus yun. Kaya willing siya na mapako sa cross. Kasi nakita niya ahead, yun yung mga taong mababago ang buhay. No? Kahit mahirap yung dinadanas ko ngayon, nakita niya ahead, marami mga taong mababago po. No? Eh marami pa, mas marami. Sabi mo, mas marami. Ano, yung mga taong walang pakialam kay God, magkakaroon ng pakialam kay God. Yung mga taong hindi nagbabasa ng Bible, magbabasa na ng Bible. Yung mga taong gumagawa ng bisyo, tatalibunan ng bisyo. Yung mga taong pariwara, maayos sa buhay. Yung mga taong wasak ang buhay. Yung mga taong depressed, mga anxiety, mga suicidal, mababago buhay, magkakaroon ng direction, magkakaroon ng purpose, magkakaroon ng makikita nila yung will ni God, gagawin yung will ni God. Lahat ng yun, nakita ni Jesus ahead. Kaya siya nag-enjoy habang pinapako siya sa cross. Hindi siya yung nakangiti, siyempre umiiyak yun, masakit yun. Ano? Pero deep inside, nagre-rejoice yung heart niya kasi ginagawa niya yung purpose niya. Kahit mahirap. No? Kasi nga, pag ginusto ko yung gusto niya, i-enjoy niya. Ako, nahihirapan kami, pero habang ginagawa ko, nag-enjoy ba? Ano? Nag-enjoy tayo. Kasi nga, ginagawa na yung gusto niya. Ano ba? Si Mary, Luke 1:38 sa ESV, English Standard Version. And Mary said, sabi ni Jesus, sabi ng angel, di ba, dinalo siya ng angel? No? Dinalo siya ng angel Gabriel, sabi niya, magkakaanak ka, magbubuntis ka, hindi ng lalaki, kundi si Holy Spirit. Si Holy Spirit, magkukonsip ka, manganganak ka, yung ipapanganak mo magiging Savior of the world. No? Ano sabi ni Mary? Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from him. Sabi na sa angel, let it be to me according to your word. Ano? Mangyari sa akin noon, ano yung sinabi mo? Yun yung maging attitude natin sa Lord. Lord, kung ano gusto mo, yun yung mangyari sa akin. Lord, ano yung kalooban mo? Gawin mo sa akin. Gawin mo lang. Kahit ayaw ko, kahit mahirap, mangyari na yung gusto mo. Diba? Your will be done on earth as it is in heaven. So, para sinasabi mo sa Lord, Lord, your will be done in my life. Mangyari na yung gusto mo. Your will be done in my family. Mangyari na yung gusto mo, Lord. No? So, yun ibig sabihin nung in the Father's will. No? Sinasubmit natin, pinapailalim natin yung gusto natin sa gusto mo. Pinapailalim natin yung will natin sa will ni God. Kung ano yung will ni God, mas mangingibabaw siya. Ano? Mangyari yung gusto ni God, mangyari yung will ni God, higit pa dun sa gusto natin. Gusto na niya? No? So, ganoon din sa prayer. Pag nagpe-pray tayo, Lord, ano ba yung gusto mo? Tapos pag nalaman mo yung gusto ni God, Lord, gusto mo po mangyari kung ano
gusto mo. Hindi lang lagi yung gusto natin, hindi lang lagi yung needs natin, kundi na yung gusto natin. No? Then pangatlong point natin, through the Holy Spirit. Sabi niya, Holy Spirit. So, ang gods natin, si God, we believe in God existing in three persons. No? Ang tawag natin doon, mas more common, Trinity. So, diba? Trinity, pero mas proper na term is Godhead. Sabi niya, Godhead. So, yung Godhead, si God, meron lang isang God, pero three persons. So, diba? Yun yung faith natin. One God, three persons. Yung three persons na yun, Father, si Jesus, the Son, God the Father, God the Son, si Jesus, then God the Holy Spirit. So we believe in the Trinity, in Godhead, one God, existing in three persons. No? So mahirap siyang iyan sa mind kasi hindi naman talaga kaya ng mind natin na i-perceive yung totality ni God. Kasi nga, pag nagawa natin yun, God ka na rin. So, di ba? Pag naintindihan mo si God, God ka na rin. Kaya natin siya hindi naintindihan kasi God siya. Tayo, human lang tayo. Pero pagdating natin sa langit, ang nato na, somehow, mas lalawak na yung understanding natin kung sino si God. Mahirap siyang arukin ng kaisipan, pero we have one God, three persons. Tatanungin ng iba, bakit? Paano nangyari yun? Three persons, one God? Mathematically, hindi pwede. Pero ganun talaga. Kaya nga siya kailangan ng faith. Kailangan mo ng trust. Hindi ka pwedeng makipag-relate kay God nang walang faith at walang trust. No? Faith lang ang kailangan. Naniniwala ka one God, pero three persons. You must understand, kaya ko siya sinishare kasi sa prayer, nag-exist yung three persons helping us para mangyari yung prayer. No? Si God the Father, yung will niya, siya yung sasagot sa prayer, si God the Father, lumalapit ka doon sa authority ni Jesus, in Jesus' name, tapos tinutulungan ka ng Holy Spirit. No? Tatlo sila na nag-ooperate para mangyari yung prayer na pinapray natin. Sundan niya? No? Tingnan natin yung verse. Romans chapter 8, verse 26. Sabi niya, the Spirit, the same way the Spirit, the Holy Spirit, helps us in our weakness. Ano yung weakness natin? Ano yung sabi yung weakness natin? We do not know what we are to pray. Yun yung weakness natin. Kaya talaga ko ano pag-pray natin. Pag sinabi ko sa'yo, pag-pray mo si Carl, pag-pray mo si Mark. Ano pag-pray mo kay Mark? Ha? May mga express ba kayo minsan? Kundi mo sa madalas. Hindi mo alam kung na pag-pray. Tama ba? Weakness talaga natin yun. Totoo yun. Weakness natin yun. We do not know what we ought to pray for. Ano malalaman? Sabi lang, the Spirit helps us in our weakness. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. No? Wordless groans. Pag-aaral natin sa mga susunod na mga lesson. Kung ibig sabihin. Pero ang point lang natin, si Holy Spirit yung tutulong sa atin, sa weakness natin. Siya yung magtutulong sa atin ng prayer na hindi natin kaya mag-pray. Tapos, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kata niya? Ano ulit? Ano? Si Holy Spirit yung tutulong sa atin na mag-pray. Ano yung pag-pray natin? In accordance with the will of God. So si Holy Spirit yung tumutulong sa atin para mag-pray natin according sa God's will. Sunda niya? So, pag hindi mo alam yung pag-pray mo, pag-pray mo sa Lord, sa Holy Spirit, tulungan niyo po ako, ibigay mo po sa akin yung words na sasabihin sa prayer. Sunda niya? So you ask the Holy Spirit to teach you, to give you the words na ipag-pray mo. Sunda niya ba? So, yun yung tatlong person na nag-ooperate. Magpe-pray ka in Jesus' name, in the authority of Jesus. Magpe-pray ka sa God the Father, si Holy Spirit yung magbibigay sa iyo ng words na sasabihin sa God the Father. Si God the Father yung sasagot ng prayer. Sundan niya ba? No?
So, in Jesus' name, in the Father's name, through the Holy Spirit. Pag hindi mo naman pag-pray mo, sabi mo sa Holy Spirit, bigay niyo po sa akin yung words na dapat kong sabihin na according sa will ni God na pakinggan ng Panginoon. Ano? So dahil na si Holy Spirit, binigyan tayo ng Holy Spirit. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, si Holy Spirit tumitira sa body natin. Tayo na yung temple of the Holy Spirit. So si Holy Spirit nandyan sa loob. Hindi mo lang alam, pero nandyan. Hindi mo nakikita, pero nandyan. Nandyan si Holy Spirit. Pwede mo pa usapin si Holy Spirit kasi nasa loob mo siya. No? Sabi mo sa Holy Spirit, tulungan niyo po ako mag-pray. Bigyan mo sa akin yung tamang words para makapag-pray. Para makipag-pray mo yung tamang prayer. Sundan niya? So pag nag-pray ka sa Father's will, in Jesus' name, sa tulong ng Holy Spirit, yung prayer na pinag-pray mo, mangyayari, sasagutin ka. Sundan niyo ba? No? So application tayo. No? Application tayo ngayon. Tayo na. Di ba sabi ko nga sa inyo last week, no? Pinag-aaralan natin prayer. So ang application ng prayer natin, magpe-pray tayo. No? So ang gawin natin, huwag tayo nakapartner. Huwag tayo nakapartner. Ayan. Huwag tayo nakapartner. May partner na lahat. Kasi siguro kayo ni Nela Panginoon. So, ang gagawin natin, so, application natin, magpe-pray tayo, magpe-pray natin yung kapartner natin. Simple lang, tanungin mo lang siya, tanungin mo lang yung kapartner mo, ano yung kanyang prayer request, ano yung gusto niya ito. Tapos, syempre, kung ano yung sabihin niya, so hindi kayo sabay ha, muna yung isa, pwede na kayo, mamaya, bibigyan ko lang ng time para magsimula. Ask mo yung prayer request niya, na gusto niya ipag-pray, natin yung isang kapartner. Tapos, pag alam niyo na yung prayer request ng bawat isa, ng kapartner ninyo, mauuna yung isang magpe-pray, no? Mag-i-amen syempre, isa. Tapos, after ng isa, yung isa naman ang magsabay. Sabi nyo, magsabay. Tapos, una isa, pangalawa isa. So, 3 minutes lang, mabilis lang. Kasi isang prayer request lang naman. Isang prayer request lang. Alamin mo lang, alamin mo sa partner mo. Tapos, yun na yung pag-pray na. Lang? Pray na. Prayer request. Praise the Lord.
order sa kanilang work. Hindi natin ang wisdom ng kanilang management na tanong na talaga sa mga sa maging effective work and system and management sa business management. And increase mo yung kanilang leadership, understanding mo na ito sa kanilang. Even Lord, I pray sa relationship na nag-generate. Bless their relationship with them, patuloy ng love mo, yung patumahan mo, yung generous concern mo, patuloy mo yung understanding, yung forgiveness sa isa't isa, and patuloy yung tamang words, even though yung sweetness sa isa't isa, Kaya sige tayo closing prayer, tapos natin yung kamay natin. Lord, we thank you, Panginoon, sa mga words na sinabi ng bawat isa, sa mga prayers na binanggit ng bawat isa. We declare and we claim, Panginoon, ito po'y mangyayari. As we pray according to your will, we pray according to through the Holy Spirit. And I declare, Panginoon, your blessings upon our lives, your blessings upon our family. We declare the blood of Jesus sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. We declare, Lord God, your will be done in our lives, your will be done in our families. Now, even in our family, Lord, they will know you, they will understand you, yung love mo will be revealed to us, to them, yung purpose mo will be revealed to us, Lord God. We declare and pray clarity of your purpose in our lives. And patuloy, Panginoon, bawat isa sa amin, gugustuhin namin yung will. We are submitting our will to your will. Gugustuhin namin yung gusto mo, paplanuhin namin yung plano mo, yung timing namin, yung timing mo, magiging timing din namin, Panginoon. Thank you, Lord. We honor you, we glorify you. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen.